Ako ang CEO ng isang kumpanya sa teknolohiya. Sumabog ang eksperimento. Naging isang mahirap na estudyante ako. Ako ang pinakamagaling sa larangan ng pestisidyo. Nadulas habang kumukuha ng mga specimen. Naging isang gutom na refugee ako. Matagal nang tagtuyot sa Dayuang Dynasty. Dramatikong bumaba ang populasyon. Naiintindihan kayo ng county magistrate na dinala ang grupong ito ng mga babaeng refugee na higit 20 taong gulang at walang asawa. Kailangan niyong pumili ng isa upang dalhin ngayon. Sino ang magtatangkang hindi pumili, bukas ay ikukulong para sa pag-aayos ng pader. Wala nang makain sa bahay ng opisyal. Saan ka makakahanap ng pagkain para sa mga walang ginagawa? Ang mga babae ay narito upang magkaanak para sa inyo. Mas maraming tao, mas maraming lakas. Sino mang mapili ay makakatanggap ng 1 kilo ng bigas. Sapat na ito para sa inyo ng kalahating buwan na lugaw. Walang paligoy-ligoy, magmadali na sa pagpili. Ginoo ng mga alagad ng batas. Pipiliin ko yung pinakamalaking bewang. Lumabas ka, matabang babae. Matigas ang laman na ito. Mahusay magtrabaho. Kuya na ito. Sigurado akong pipiliin mo ako. Kumakain ako ng 8 mangkok ng bigas na mais. Busog na ako, kaya ako na ang magdadala ng ulam. Ako ang bahala sa mabigat at masakit na trabaho. Sa isang upuan, 8 mangkok. Yung ate na ito, parang tao na makina ng pagkain, di ba? Ito ngayon ay talagang talo sa negosyo. Maraming kinakain, mabilis pang magutom. Sa mga panahong iyon, kapatid, magdasal ka na lang. Narinig niyo ba, mga kaibigan? Ito ang tunay na mabuting asawa. Swerte talaga ni Danyu. Siyang pinakamagaling sa lahat. Yung braso na yan, mas makapal pa sa hita ko. Kapag humangin, tiyak na babagsak. Sayang lang ang pagkain kung bibilhin pa. Shen Xuanru, bilisan mo na at pumili. Sa katawan mong yan, hindi mo kayang buhatin kahit isang timba. Pumili ka ng mas malakas na katawan para makapagtrabaho ka. Kung hindi, tiyak na mapapabayaan ang lupa mo. Ang guro ni Danyu ay, ang nakababatang kapatid, pupunta na ako para pumili. Walang alam si Tai Hanhang. Hintayin mong makabawi ako. Sa isang iglap, yayaman ako sa basurang ito. Ginoo. Namatay ako sa ubo. Huwag akong piliin. Ayaw kong maging asno na nagbubuhat ng gulong sa bukirin. Patuloy lang sa pag-arte. Walang kahit anong tunog ng plema sa ubo na ito. Sobrang peking galaw. Giliw. Ako si Shen Changyuan, kung hindi ka nagagalit. Maaari bang sumama ka sa akin pauwi? Tingin ko, ikaw ay isang taong nag-aaral. Bakit mo nakitang ang aking mahina at sakit na katawan? Kumakain lang ako ng kaunti. Kalahati lang ng 1 mangkok ng lugaw ang kailangan ko. Pero hindi ako kayang magtrabaho ng mabigat. Bibili mo ako pabalik. Kung hindi matapos ang trabaho sa bukirin. Natatakot ako na maabala ko. Ginoo. Naiintindihan mo ba, wala akong magawa sa mga bagay-bagay. Pinakamagaling sa pagkain. Kung may alam ka, magpalit ka na. Naiintindihan mo na, gusto mo lang magpahinga. 1 kalahating bowl ng kanin ay sapat na. Sobrang sulit nito. Walang dapat ipag-alala ang dalaga. Sa aming pamilya, kami ay mahirap. Ngunit may 2 ektarya ng lupa. Ngunit ako ay isang taong nag-aaral. Sa mga gawain sa bukirin, maghahanap ako ng paraan. Hindi ko kailanman pipilitin ang dalaga na magtrabaho sa bukirin. Bumalik ka lamang sa akin, dalaga. Kailangan mo lamang mag-asikaso ng kaunting gawaing bahay. Ako ang magluluto, kung ano ang kakainin ng dalaga, yun din ang kakainin ko. Hindi ko papayagang magutom ang dalaga. Isang malaking kawali na puno ng masarap na tinapay. Bibig ng lalaki. Pangloloko. Kung ano ang kakainin ko, yun din ang kakainin mo. Sige na, para sa kaligtasan. Sasamahan na lang kita. Ang makaligtas ay tagumpay. Hindi ka nagrereklamo, Ginoo. Nais ng maliit na babae na si Liu Qinghe na sumama sa iyo pauwi. Liu Qinghe. Tara na. Matagal nang pumili si Shen Changyuan pero pinili ang may sakit. Sino ang magtatanim sa iyong 2 ektarya? Hindi makabayad ng buwis sa taglagas. Sisingilin kita sa mga pagkakamali mo. Huwag mag-alala, Ginoong Sie. Si Anye. Liu ay tapat at masipag. Sapat na ang kanyang kakayahang magtahi at maglaba. Tungkol naman sa buwis sa taglagas. Tiyak na makokolekta ito ng estudyante sa tamang oras. Huwag magmadali, hintayin mo akong makakuha ng magandang kita. Bibigyan kita ng ginto na makakabulag sa'yo. Lene. Bahala ka na. Huwag kayong magugutom sa huli. Kailangan pang gumastos ang gobyerno para bumili ng banig at pumirma ng pirma. Sama mo na ang asawa mo at ang bigas. Lene. Maraming salamat, sir. Shen Xuanru, parang may tubig sa utak mo. Big Brother New, bakit mo nasabi yan? Tingnan mo siya, kayang paalisin ng isang hangin. Bakit mo pipiliin ang isang payat na dalaga? Para mag-alaga sa bahay bilang isang bodha. Ang bahay niyo ay sira-sira, may tagas pa sa ulan.
Kaya ba niyang ayusin ang bubong o magtanim ng lupa? Big Brother New at ang asawa niya. Sabi nga ng mga sinaunang tao, ang mag-asawa ay dapat mamili ng matuwid. Ako si Shen Changyuan, kahit na nasa kasawiyang palad. Hindi ko kailangang babae ang magtrabaho sa bukirin. Si Liu na babae ay maingat at matatag. Tama sa akin. Tungkol naman sa paraan ng aming pamumuhay. Sarili naming pamilya ang may sabi niyan. Huwag na kayong mag-alala. Hindi makapagbayad ng buwis sa taglagas. Tingnan mo kung paano kaayusin ng matandang gwardiya, Jen. Ginoo. Huwag kang makipagtalo sa mga kapitbahay dahil sa akin. Tama si Kuya Danyu. Talagang wala akong silbi. Kung sa tingin mo ay nalugi ka. Ngayon, ipadala mo ako pabalik sa gwardiya. May oras pa naman. Mukhang magaling talagang umarte ang estudyanteng ito. Nahihirapan na akong pigilin ang pagtawa. Patuloy pa rin sa pag-arte. May utang na maliit na gintong medalya ang Oscar sa'yo. Tama ang lakad, parang matatag. Ngayon, nanginginig na parang may Parkinson. Walang kailangan sabihin si Yanji. Liu, ang desisyon ko, si Shen Changyuan, ay hindi nagbabago. Dahil nakatanggap ka na ng rasyon at pumirma na. Ikaw ay bahagi ng aming pamilya. Tara na, umuwi na tayo. Tapos na ang malaking gawain. Pag-uwi natin sa bahay, ako na ang gagamitin ang lakas ko para kumita. Bata ka pa. Kung hindi kita ibabalik, talo na ako. Hintayin ko lang na maayos na. Tignan ko kung paano ko gagawin ang trabaho sa lupa. Sa lalong madaling panahon, babagsak din ang sirang pader na ito. Nagsasayang ng mahalagang carbs. Hindi pa ka marunong mag-ingat sa moisture at daga. Talagang hindi mo mauunawaan ang kahalagahan ng gastusin kapag hindi ka namumuno. Ginoo, ang bahay na ito ay sira na. Kung umuulan at walang mapag-iwasan, ang 10 kilo ng palay ay pangtusto sa buhay. Araw-araw na pagkain ay hindi tatagal ng ilang araw lang. Anak, ano ang plano mo? May isang kagubatan sa likod na bundok. Gusto kong maglibot sa bundok. Tingnan kung makakakuha ako ng mga wild na gulay at halo-halong lutuing palay. Para mas matagal pa tayong makasurvive. Magmadaling maghanap ng dahilan para mag-isa. May mga palatandaan ng pagbabago sa mga halaman dito. Kailangan kong maghanap ng mga resources muna. May punto ka. Tunay na kailangan ng bahay natin ng pagkain. Sige, mag-ingat ka. Bago magdilim, kailangan makauwi ka na. Naghahanap ako ng paraan para mapalayas ka. Mabilis, umalis na kayo, huwag niyong hadlangan ang aking rebolusyong industrial. Nasa bahay lang ang asawa, alis na ako. Ang kaalaman sa modernong lipunan, ang siyang batayan ng aking pag-iral. Unang hakbang, gumawa ng simpleng reflow device. Halo ng acid salt at potassium carbonate. Napakagandang material para sa ceiling. Sa ganitong sobrang simpleng kondisyon, maabot ang kritikal na punto ng liquefaction. Basta't may mga fermented na bagay, kailanman ay makakapag-extract ng mataas na purong alcohol. Maaari itong ibenta bilang mamahaling alak. Maaari rin itong gamitin para sa disinfection. Para sa kaligtasan, dumating na ang aking unang kita. Sobrang pagod na ako. Sobrang kulang ng ehersisyo nitong katawan na ito. Pero nakakahanap pa rin ng mutant na mais. At maraming amag na ugat. Kumikita ng malaki. Pumunta sa mga palay na mataas. Pinakamataas na natural na panggisa. Sinasabi mong wild vegetables ito. Medyo may laman ang babaeng ito. Asawa. Saan na napunta ang ating kama? Itong walang kwentang tao ay nagbuwal ng kama. Yun lang ang kama na makakapagpagaling sa akin. Huwag kang mag-alala, asawa. Nang linisin ko kanina, napansin kong puno ng anay ang ilalim ng kama. Nabulok na ang kahoy. Talagang hindi makatulog ang tao. Ang asawa ko ay nagdesisyon na sirain ito. Pest mo. Yung kahoy ay napakaayos ang pagkakataga. Malinaw na ginamitan ito ng bakal na lagari. Ano ito? Bakit may nakasaksak na hollow bamboo? Hindi ba't ito ay isang simpleng condenser? Ang dukhang estudyanteng ito ay marunong din ito. Hindi mo alam, Giliw. Noong ako'y bata, nakitulog ako sa isang sirang templo. Nakapagbasa ako ng mga sirang sinaunang aklat. May nakasulat tungkol sa isang bathtub na may 8 simbolo. Sabi ng mga ninuno, ang paglalagay ng paa sa mainit na tubig sa taglamig ay nakakatulong sa daloy ng enerhiya. At nakapagpapahaba ng buhay. Saka, sirang-sira na rin ang kama. Sinunod ko ang sinabi ng asawa. Tungkol sa tubo na ito.
Ito ay ginagamit para sa pag-alis ng mabahong hangin. Basta't matibay ang aking mukha. Sumpa ng Diyos, ang banyo ay parang tsismis. Minsan, ako na mismo ang naniniwala. Sumpa ng Diyos ang pag-alis ng dumi. Kailangan ng lababo na masil para sa condensate pipe. Sige, ipagpatuloy mo ang kwento. Mahal, napakamatalino at maraming talento mo. Napakahusay ng iyong kakayahan. Ngunit ang kama ay nasira. Saan tayo matutulog ngayong gabi? Hindi naman tayo pwedeng matulog sa lupa, di ba? Maglatag ng banig na lang. Maglatag ng dayami sa tabi ng kalan. Ito ang pasakit na tinanggap ko para sa asawa. Naging mahirap ang buhay ni asawa dahil sa akin walang silbi. Ito lang ang nahanap kong mga damo. Halika na, magbato tayo sa isa't isa. Kung susubukan mong tawaging baso ang condenser, sasagutin kita na ang mataas na kalidad na mais ay damo lang. Tignan natin kung sino ang unang hindi makatiis. Asawa. Ano ito na hinukay mo? Naubos na ang mga ligaw na gulay sa bundok, asawa. Nakuha na ang lahat ng balat ng puno. Natatakot akong magutom ka. Kaya't nag-ani ako ng ilang ligaw na damo sa gilid ng bangin. Naisip kong durugin ito at pakuluan. Lagyan ng kaunting asin. Siguradong makakabusog ito. Ang damo na ito ay napakataas. Nagsumikap ako ng husto. Nadapa ng ilang beses bago ko nakuha. May mga amoy na damo pa dyan. Kung ayaw ni Sir sa kasarapan, aking gagawin itong pino at iluluto. Salamat sa hirap, Ginoo. Maganda itong damo. Kukuha ako ng kutsilyo para magluto ng sabaw ng ugat ng damo. Sandali lang. Ang mga dahon ng damo ay magaspang. Matitigas ang mga butil. Kung diretso itong pakukuluan, tiyak na masusugatan ang tiyan. Nakita ko sa mga lumang sulatin ang isang lunas. Ang lunas ay balatan, durugin, at ihalo sa mabahong damo. Ilalagay sa lalagyan, lagyan ng tubig, at pakukuluan ng ilang araw. Gumawa ng matamis na tubig. Ipaliwanag ng malinaw ang fermentation ng ethanol. Malinaw na humihiram ako ng kamay para sa paggawa ng pambuburo. Ang lulong na lobo at ang mga wild na damo ay pwedeng gawing matamis na tubig. Paano magagawa ng matigas na damo ang matamis na tubig? Kung walang ibang paraan, subukan pa rin. Maghanap ka ng isang bato. Durugin ang mga butil. Tanggalin ang balat. Susundin ko ang sinabi ng asawa ko. Akyat ako para magbayo. Pagsasanay sa paggiling sa antas ng laboratorio. Ang tumpak na pamamaraan na ito. Sinasabi mo pang ikaw ay isang refugee. Bakit ka nakatingin sa bayan? Hindi ka pa nakakita ng pagbayo. Para makuha ang carbohydrates, ayaw niyang ipakita sa'yo. Ang dinala niya ay tiyak na hindi mga ligaw na damo. Alam niyang iyon ay sorghum at yeast grass. Tama lang na kanina, nakatingin siya sa steam grain barrel. Walang tiwala na iyon ay bathtub. Ang mga lihim niya ay hindi mas kaunti sa akin. Basta't hindi siya makialam sa akin. Handa siyang magpanggap na ignorante na parang isang probinsyana. Sasamahan kita sa pag-arte. Nakatakbo na ang mga butil, asawang Ginoo. Napakagandang mag-apoy. Gagawa ako ng matamis na tubig ngayong gabi ayon sa sinaunang paraan. Ang unang batch ng industrial na alkohol ay malapit ng ilunsad. Opisyal nang magsisimula ang unang alon ng pabrika ng katalista. Hintayin mong ayusin ko ang batayang agrikultura. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Ginoo, itong halamang ito. Matigas. Ilalagay sa kumukulong tubig at lulutuin. Hanggang kailan ito magiging malambot at lugmok? Ang magpanggap na bobo, ang hirap. Kailangan ng mataas na temperatura para magdikit. Para sirain ang kristal na estruktura ng almirez. Kung hindi, magpapasimula ito ng pagkasira ng lebadura. Bilisan mo ang pagdagdag ng kahoy. Huwag magmadali, sabi ng mga sinaunang aklat, walang apoy na matindi, walang tagumpay. Dagdagan mo ang apoy. Siguraduhin walang tubig na tumutulo. Tama ang ritmo ng kontrol sa apoy. Alam mong kailangan ng matinding apoy. Sirain ang pader ng selula. Habang tumitingin, parang hindi na siya taga-bukirin. Tigil putok. Nauubos na ang tubig, Ginoo. Napakabuti. Pumunta at linisin ang batong slate at punasan. Ilagay ang laman ng kawali. Ilatag sa batong slate. Bakit hindi ka kumakain habang mainit pa? Kailangan pang ilatag sa batong slate at hayaan itong lumamig. Kapag humangin, malamig na agad. Kung kakainin, baka magka-absent sa tiyan. Kakatapos lang lutuin sa 100 degrees. Ngayon, kapag hinalo, mamamatay lahat ng yeast.
Itong mahirap na estudyante, marunong pang magpalamig. Ayon sa mga sinaunang tala, kung nais itong gawing matamis na tubig, kailangan itong sumipsip ng malamig na hangin mula sa kalikasan. Kung masyadong mainit, hindi na epektibo ang sinaunang paraan. Kung masyadong malamig, hindi ito magiging pagbabago. Kailangan maghintay ng tamang temperatura. Bago magpatuloy sa susunod na hakbang, hawakan mo lang ito. Kapag hindi mo na ito nararamdamang mainit, huwag direktang humawak. Damdamin ang init mula sa ibabaw. Napaka-propesyonal na paraan ng pagsukat ng temperatura. Pinakamainam na temperatura ng kalahating lugar ay 30 degrees. Isang sinaunang dalaga ang nakakaintindi nito. Hindi ito maaaring karaniwang tao. Ginoo. Ang bagay na ito ay malambot at mainit-init. Hindi malamig at hindi rin mainit. Ayos. Ihampas ang mga dahon ng damo ng pantay-pantay sa ibabaw. Haluin ito gamit ang kamay ng maayos. Mister, sobrang kakaiba ng lasa ng damo na ito. May matinding amoy na masangsang. Talagang kung mahahalo ito sa pagkain. Kung masira ang buong lutong pagkain, magugutom tayo. Mga sinaunang aklat at mga remedyo. Mas kakaiba, mas epektibo. Sige lang, haluin mo ng mabuti. Sasagutin ko kung may mangyaring masama. Patuloy lang sa pag-arte. Ang damo ay nag-ferment at naglalabas ng amoy ng ester. Alam mo na sa loob mo. Sikaping magdagdag ng kaunting licorice at windbreaker. Papatay ng bakterya at pumipigil sa pagkasira. Maaari pang mapabuti ang lasa at ang porsyento ng alak. Hindi kailanman matutuklasan ng estudyanteng ito ang aking lihim, sigurado na ako. Paghaluin ng mabuti at ilagay sa sirang timba. Kumuha ng tuyong dayami at takpan ng mabuti ang bibig ng timba. Pagkatapos ay takpan ang mga puwang sa paligid gamit ang putik. Walang dapat makapasok na hangin. Nagawa na, Ginoo. Napakabuti. Sa loob ng 3 araw na ito, huwag kailanman bubuksan ang garapon. Ginoo, nakasara ang lahat ng pagkain sa loob. Kung kakainin lang ang 1 libra ng palay ng walang sawang, mabilis itong mauubos. Ano ang kakainin natin sa 3 araw na ito? Araw-araw, maghuhugot tayo ng 2 piraso para gawing lugaw. Huwag lang magutom, ayos na yan. Basta't magtagumpay ang laman nitong garapon. Sa susunod na mga araw, kakain lang tayo ng tuyo. Araw-araw may amoy ng karne. Masyadong mahina ang pagpapanatili ng init sa gabi, kaya kailangan kong manually pataasin ang temperatura sa ibabaw. Para sa alkohol na ito, sobra na ang pag-aalala ko. Achoo, Ginoo. Ang amoy sa garapon na ito ay talagang kakaiba. Naubos na ang amoy ng masangsang na damo. Nakakabini ang amoy. Parang laging bumabahin. Napakakitang-kita ng amoy ng ethanol. Perpektong pampaferment. Napakataas ng conversion rate ng sorghum. Dumating na ang oras. Diyos ko. Ginoo, anong amoy ito? Bakit parang amoy ng alak sa malaking restaurant sa bayan? Ito ay anyo ng elixir. Ngayon, may mga dumi sa tubig, hindi ito maaaring inumin. Kailangan pa ng huling hakbang. Paano natin purihin at linisin ito? Kunin mo ang malaking palanggana at ilabas ito. Itaas ito sa tabi ng lutuan. Ilagay ang malapot na likido mula sa sisidlan kasama ang tubig. At lahat ng dumi sa kawali. Sindi ng apoy at lutuin ito sa mataas na apoy. Anong ginagawa mo, Ginoo? Takpan ang kawali. Paano natin ibubuhos kapag kumulo na ang tubig? Ito ang paraan ng paglilinis. Ang mainit na hangin ay umaakyat at sumasalubong sa takip. Nagiging mga patak ng tubig. Ang maruming hangin ay bumababa. Ang malinis na hangin ay umaakyat. Dumaan sa kawayan na tubo. Ito ay ang diw na Diyos. Maghanap ng malinis na sirang palayok. Ilagay ang bamboo tube sa ilalim. Pagkakasundo ng yin at yang. Bakit nagbuhos ng malamig na tubig sa takip? Ang apoy sa ilalim ay nagluluto, ito ang yang. Ang estudyanteng ito ay talagang nauunawaan ang esensya ng heat exchange. Ang malamig na tubig sa itaas ay nagpapakalma, ito ang yin. Pagsasanib ng yin at yang. Ang singaw ng tubig ay nagiging hamog sa malamig. Lumalabas ang pangunahing tubo. Tingnan mo ang bambus na tubo. Huwag mag-ingay. Mapapalayo ang diwa ng engkanto. Kahit maniwala ka o hindi. Sa totoo lang, nagsasalita lang ako ng walang kwenta. Basta naniniwala na ako sa sarili ko. Lumabas na ang asawa ko sa tubig. Talagang lumabas na ang tubig. Ang ugat ay naging daloy ng tubig na umaagos.
Tiyak na lampas sa 60 grado ang puridad. Perpektong proseso ng destilasyon. Diyos ko po! Bakit ang tubig na ito ay sobrang nakakaubo? Amuin mo, parang sinunog ang ilong. Malinaw na alak ito. Mas matapang pa kaysa sa matandang alak ng mayaman. Grabe, siguradong lampas 60 degrees ang purity nito. Sa ancient times, ito ang pinakamatinding alak. Swerte tayo, swerte tayo. Ginoo, hindi ito ordinaryong alak. Ayon sa lumang kasulatan, ang tawag dito ay diwang alak. Mahigit 60 na purong alkohol. Noong panahon ng malamig na armas, ito talaga ang tubig ng mga Diyos. Ginoo, ang mga lunas sa sirang aklat ay talagang epektibo. Sirang kahoy na bariles at mabahong dahon ay makakalikha ng kayamanan ng mga Diyos. Hindi ka naniniwala? Patutunayan ko sa iyo. Ang apoy ay purong asul na walang itim na usok. Ang antas ng alkohol ay hindi bababa sa 60 degrees. Ang estudyanteng ito ay kayang gumawa ng kagamitan para sa pag-condense. Ano ba talaga siya? Hindi, kailangan kong magpatuloy na magpanggap na walang alam. Ang mataas na purong alkohol ay sumasabog kapag nahaluan ng apoy. Pinakadirektang pagsusuri ng puri. Nagsusunog ng purong asul at walang itim na usok. Napakamatagumpay ng purifikasyon. Hindi lamang ito dahil sa aking kagamitan. Tiyak na mayroon ding mga hindi kilalang halamang gamot na idinagdag niya ng lihim. Na pumigil sa mga impurities. Huwag kang matakot, mahal. Ito ay tinatawag na purong. Hindi ako pinabayaan ng mga sinaunang aklat, parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Ito ang unang palayok ng tubig ng Diyos. Nagawa na natin ito. Mayroon na tayong bagay na ito. Mayroon na tayong kapital para makuha ang ginto at pilak sa buong bahay. Tila pinapakita ng langit na mahirap ang buhay ng mag-asawa. Mayroon na ang aking asawa ng tubig ng Diyos. Hindi na ba tayo kailangang uminom ng malabnaw na lugaw? Kumita at kumain. Gusto kong kumain ng karne. Kain ng mataas na kalori na carbohydrates. Bukas ng umaga, ipapakalat natin ang water of the gods sa bayan. Siguradong ako. Mapapalitan natin ito ng puting harina at taba. Nagawa na ang sasakyan ni Ginoo. Kapag natapos, dalhin mo ang lutuan. Mag-ingat sa galaw. Pumunta ka sa bayan. Bilang pinuno, mag-ingat ka sa paglakad. Ingatan mo ang ilalim ng paa mo, ang garapon na ito ay ang lahat ng pag-asa. Kung mabasag ito, ngayon, kailangan na nating mamalimos. Huwag mag-alala, matatag ang kamay ko. Magtipid ka ng lakas. Pagdating sa bayan, kung may magtatanong ng presyo, dapat hindi magpakita ng takot ayon sa napagkasunduan kagabi. Sinabi ng aking Ginoo, nasa isip ko na lahat iyon. Sino ang magtatangkang magbigay ng kulang na barya? Dahil ako'y mahuhulog sa lupa at magwawala, hindi ako titigil. Saan ka pupunta? Mangangailangan ng limos ang pulubi. Pumunta ka sa likod at maghintay. Nabahala ang mga mahalagang bisita sa loob. Hindi niyo kayang bayaran ang mga buhay niyo. Patawag mo ang inyong may-ari. Mayroon akong napakagandang kayamanan. Ibebenta ko sa iyo, ikaw na mapagmataas. Ang laki ng iyong sinasabi. Maghintay ka lang. Kung hindi ka makapagbigay ng kayamanan, ipapabali ko ang iyong mga binti. Huwag matakot. Kahit na nagbebenta ka ng kayamanan, wala akong hindi nakita sa aking tahanan. Ikaw na isang gutom na mahirap. Hindi ka naman siguro nagdala ng isang lata ng putik para lang magpatawa sa akin. Ang amoy na ito. Ginoo. Anak, anong ginagawa mo? Buksan mo agad para maamoy ko ng maigi ang amoy ng shopkeeper. Hindi mo ba sinabing niloloko mo lang ako kanina? Ang aking natatanging tubig ay hindi ko ibebenta sa mga taong walang kaalaman. Ako'y bulag sa mata at walang tulong. Ako'y bulag sa mata at mababa ang tingin sa tao. Ginoo, ang tubig sa garapon na ito ay maanghang at matapang. Napakayaman at malakas ang lasa. Talagang bihira ito sa buhay ng isang matanda. Mahal na bisita, anong presyo ang nais mo? Ang tubig na ito ay para sa mga bisita. Kung alam mo ang halaga, magbigay ka ng makatwirang presyo. Mahal na bisita,
Nakikita ko ang iyong pananamit. Tiyak na kailangan mo ng makakain. Ako ay isang mabait na matanda. Magbibigay ng 1 o 2 silver. Bibili ng iyong garapon ng tubig. 2 silver. Sapat na ang 2 silver na ito para makabili kayo ng 100 kilo ng bigas. Magagamit niyo ito ng halos kalahating taon. Anak, anong ginagawa mo dyan sa akin? Ikaw na makasalanang matandang mayaman. 2 pilak parang binibili ang aming bahay. Na pinaghirapan at inalagaan ng aming mga kamay. Akala mo ba'y nag-aabala lang? Hindi na kami nagbebenta. Kung gusto mo, umalis ka na at pumunta sa iba. Ang babaeng ito ay talagang walang kapantay sa pakikipagtulungan. Hey, huwag kang umalis. Ginoo, pwede nating pag-usapan ang 2 layang. Magbibigay ako ng 2 layang na pilak. Mga matanda at bata na dumadaan dito. Lahat ng mga dalaga at mga may bahay ay humihinto at tinitingnan ito. Ako si Shen Changyuan. Ngayon ay nag-auksyon ako ng isang garapon ng Diyos ang laso. Ang likido na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang natatanging likha lamang. Isang lata lang ang natira sa buong bayan. Sino ang may mataas na presyo ngayon, siya ang makakakuha. Ikaw, isang mahirap na estudyante, anong mahika ang meron ka? Baka ito'y isang panloloko. Magandang sinabi. Ang tindi ng lasa. Ang lakas ng alak na ito, parang ako'y nalilito. Lahat, buksan ang mga mata at tingnan ng mabuti. Ang tubig sa mundo ay nawawala kapag nasusunog. Ngunit ako, isang Diyos, ay nag-aapoy kapag nasusunog. Wow! Sobrang galing, ang tubig talaga ay nag-aapoy. Ito ay isang spell ng mga Diyos. Ang atmosfera ng hunger marketing. Nakarating na sa rurok. Kailangan na lang ng huling apoy. Maaaring ganap na mapukaw ang wallets ng mga mayamang negosyante. Mga Ginoo, ang lalagyan ng tubig na ito na hawak ko ay hindi lang pwedeng magpasindi ng apoy. May mas malalim pang gamit ito. Noon, ang lolo ko ay isang matandang manggagamot. Bago siya pumanaw, may itinuro siyang isang paboritong paraan sa akin. Sabi niya, sa bundok ay may isang uri ng dahon na malaki ang lapad. Na may napakalakas na amoy na parang damong pangangat ng katawan. Ihalo ang damo at butil. Pakuluan ito sa matinding apoy ng 7-7-49 na oras. Ang tubig na nalikha. Kapag ininom mo, mainit ito mula sa lalamunan hanggang sa talampakan. Tuwing maulan, kailangan lang uminom ng 1 lagok ng tubig na ito. Tiyak na magiging mainit ang buong katawan. Hindi na muling sasakit ang mga buto. Kung madalas kang uminom, makakatulong ito sa pag-relax ng mga kalamnan at sirkulasyon ng dugo. Sa gabi, hindi mo na kailangang magtakip ng makapal na kumot. Napakababa ng medikal na kaalaman sa sinaunang panahon. Ang rheumatism at pananakit ng buto ay mga sakit ng matatanda. Ang alkohol ay nagpapalawak ng mga ugat. At may katangiang pisikal na nagpapabilis sa sirkulasyon ng dugo. Na kanyang ipinaliwanag sa simpleng salita ng walang kapintasan. Yung lihim na amoy ng halamang gamot na idinagdag niya. Sobrang galing. 19 na layang ng salapi. May lakas ba ang loob mong magsalita? Ako ang nag-aalaga sa mga bisita, magbibigay ako ng 50 liyang. Dapat manatili ang bote ng alak na ito sa aking tinda. 50 layang lang iyan, ano ba yan? Magbibigay ako ng 100 layang na pilak. Itinatawag ng tatay ko na masakit ang tuhod niya nitong mga araw na ito. Kailangan kong bilhin itong gamot na ito. 150 layang. 200 layang. Swerte tayo, swerte tayo. Mas mataas pa, mas malakas pa ang tunog. Yung mga matandang may-ari ng lupa na ito. Ako ang magpapasaya sa kanila ngayon. Maglalabas ako ng 300 liyang. Sino pa ang gustong makipag-agawan sa akin? Hindi ako binibigyan ng mukha ni Wang Pangzi. Diyos ko, 300 liyang. Ilan na bang bigas ang katumbas niyan sa carbohydrates? Wang Pangzi, huwag mong gawing labis ang pang-aapi. Maglalabas ako ng 400 liyang. Ito ang lahat ng pera para sa pamimili sa tindahan ko sa susunod na buwan. Ang alak na ito, kung maihahalo ko, ay maibebenta ng 1,000 tile. Ako, isang mahirap na estudyante, ay magbibigay ng 500 tile. Ito na ang lahat ng aking salapi. Kung ibebenta mo ito sa akin. Sa hinaharap, lahat ng gulay na itinatanim ng pamilya mo ay kukunin ng pamilya Wang. Kung hindi mo ito ibebenta, sisirain ko ang iyong sasakyan ngayon. 500 tile ay lampas sa inaasahan. Kung magpapatuloy pa, magdudulot ito ng pagnanakaw. Hahaha, bilangan mo ng maayos. Walang bawas.
Boss Wang, ang pera at kalakal ay nasa inyo na, itong lata ng Diyos ay para sa inyo. 500 tael mula sa nag-aalaga. Hindi ko pa kailanman nakita ang ganitong kalaking pera, yayaman tayo. Gagamitin ko ang perang ito para sa infrastruktura at mga breeding shed. Sobrang sapat na ito. Asawa. Kakaiba ang kwento na inimbento mo tungkol sa lolo. Ang ganda ng pagkakasabi mo. Kahit ako, halos naniwala na. Nasa tubig ang mga buto ng halaman. Pinagtatawanan mo ako, hindi ba? Ano bang alam ko tungkol sa mga halamang gamot? Nakakita lang ako ng ilang matatandang nagmamasa ng tuhod. Mag-imbento lang ng mga simpleng salita para pasayahin sila. Lahat ng ito ay dahil sa husay niya sa pagpapainit ng ulo para mapanatili ang kanilang loob. Ang bibig ni Shen. Talagang kayang buhayin ang patay. Haha, magkapareho talaga tayo sa pagtutulungan. Sa 500 layang na ito. Pag-uwi ko, magpapakasaya ako sa pagbili ng ari-arian. Tignan natin kung sino pa ang tatawagin Shen Shenru sa susunod na panahon. Kahit sino ka man bago ka tumawid. Naisip mong sumakay sa aking piratang barko. Ito ay isang napaka-mature na modernong negosyo. Ito ang tumpak na marketing sa mga sakit ng gumagamit. Itong 500 tael ng pilak ay simula pa lamang ng yaman ng Joncho. Asawa, bumaba ka na at pamunuan ito. Hindi na tayo babalik sa nayon. Bumalik sa nayon pero hindi pwedeng umuwi na walang dala. Mayroon tayong 500 layang na ganoong sira-sirang dayami. Walang kahit anong laman sa bahay. Kahit isang buo at maayos na mangkok ay wala. Babalik tayong ganitong walang dala. Ngayon gabi, kakain pa tayo ng sabaw na may lansa ng putik. Babalik tayo sa bayan para bumili ng mga bagay. Ang miser na amo na ito. Sa wakas naisip kong bumili ng mga gamit para sa bahay. Saan ka ba galing, mahirap na estudyante? Dito, karne lang ang binebenta ko. Walang pamigay na pagkain. Huwag harangan ang pwesto. Nakakagambala ka sa aking negosyo. Ay naku, Ginoo. Tignan mo naman ang aking bunganga. Kakaibang bulag ako kanina. Hindi kita nakilala. Itong mahal na bisita. Hehe, ano ang gusto mong bilhin? Ang mga baboy dito ay bagong katay kaninang umaga. Napakasariwa. Kukunin ko ang kalahating piraso ng baboy. At ang mga pira-pirasong ribs sa ibang tabla. Yung 2 piraso ng taba na nakasabit sa tabi. Lahat yan ay paketehin mo na. Ginoo, sabihin mo lahat ng gusto mo. Yung kalahating baboy na ito kasama ang taba. Sobra sa 80 libra ang timbang. Yung 2 layang mong salapi. Kasama nitong 2 piraso. Sapat na para mabili mo ang mga karne na ito. Huwag nang magpaligoy-ligoy, timbangin na agad. Ilipat mo ang karne sa kahoy na kariton sa labas. Sige, hintayin mo lang. Ito ay malaking piraso ng taba, boss. Hindi pa ako nakakita ng ganitong karaming karne sa buong buhay ko. Tindero, pakibuhos ng 200 kilo ng pinakamainam na puting harina. At maglagay ng 200 kilo ng bigas na walang buhangin. Ilagay ito sa matibay na sako. Ilipat mo sa sasakyan sa labas ng pinto ko. Mabilis, pumunta ka sa likod bahay at kumuha ng bigas at harina. Ito ay mga dekalidad na pagkain. Ang puting harina ay ginawang manto. Sa isang kagat, tamang-tama ang tamis. Talaga bang bumili tayo ng ganito karami? Ngayon, may pera tayo. Siyempre, dapat tayong kumain ng pinakamabuti. Bumili ako ng 4 na set ng damit. Punta ka sa likod bahay. Dalhan mo ako ng 2 pinakamakapal na kumot para sa taglamig. Shen Xuanru, anong dala mo sa sasakyan? Ito ay amoy ng baboy. At ang laman ng sako na ito ay mga butil. Tara, tingnan nyo. Si Shen Xuanru ay bumalik na may dalang karne at mga butil. Si Wang Danyu ay sumisigaw. Anong klaseng asal ito? Ibigay ang daan. Si Shen Xuanru. Maging tapat ka. Kahit nga daga, hindi pumapasok sa bahay nyo dahil sa kahirapan. Saan ka kumuha ng pera para bumili ng mamahaling bagay? Nagnakaw ka ba sa bayan? Pumunta ka na lang sa bahay ng mayaman at mangloko. Kung ikaw ay lumabag sa batas ng hari, mas mabuting ibigay mo na ang mga bagay. Bago pa man makasama ang buong nayon.
Ikaw na isang mahirap na estudyante, nakakakuha ka lang ng kalahating piraso ng baboy. Mukhang nakuha mo lang ito sa pagnanakaw. Magsumbong na tayo sa mga otoridad. Hulihin ang magnanakaw na ito. Hahahaha. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan kung ano ito. Lahat ng ito ay tunay na pilak. Saan galing ang ganitong karaming pilak? Naiinggit ka ba, Ginoong Danyu? Kaninang araw ay nakatagpo ako ng isang taong mayaman sa bayan. Nainteresado siya sa aking ninunong reseta. Agad siyang naglabas ng 500 tael para bilhin ito. Ako si Shen Changyuan at marami akong pera ngayon. Anong halaga ng pagbili ng karne? Kulang na kulang iyon. Maghanap tayo ng bagong plano dito ngayong gabi. Mga kapwa ko, mga ninuno. Ako si Shen Changyuan at narito ako ngayon upang magsalita. Bukas ng umaga, hahanapin ko ang punong baryo. Bibilhin ko ang lahat ng ilang ektaryang lupain sa silangan ng baryo. Gusto kong magtayo ng pader. Gagawa ng malaking bahay. Maglalagay ng karatula na may pangalang Kinyan Manor. Kailangan ng mga tao para sa paglinang ng lupa. Sino ang nais na magtrabaho sa aking manor? Hindi ko kayang pagkaitan, si Shen Changyuan. Sa sahod ng tama. Sapat ang pagkain sa bawat kainan. Tinitiyak na araw-araw ay may malaking taba ng karne sa pagkain. Binata ng Shen. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang kalahating piraso ng baboy sa sasakyan ko ang patunay. Ikaw, napakawalang inat na anak. Nang magkaroon ng kaunting pera, hindi mo na alam ang iyong lugar. Bakit ka bibili ng mga sirang lupa? Puno ng mga bato at ugat ng puno ang lupain iyon. Hindi talaga makakapagtanim ng pagkain. Sobrang mataas ng ambisyon ng tanga na to. Hindi ba niya alam na huwag ipakita ang yaman? Kung magalit ang mga taga-baryo na to, ano ang gagawin kung mag-akyat sila ng gulo sa gabi? Agad mong itago ang pera. Dapat lahat ng pera ay dalhin pa uwi at maghukay ng butas. Ibaon sa ilalim ng kama. Bumibili ka pa ng tao para magtrabaho. Kailangan mo pang pakainin sila ng karne. Hindi pa kami nakakain ng maayos. Nabaliw ka ba? Hindi ka na ba namumuhay ng maayos? Ang bilis ng reaksyon ng babaeng ito. Tinutulungan akong itago ito. Ang tunay na layunin ng malawakang pagbili ng mga lupaing walang halaga. Tamang-tama, ginawa mo akong mayamang tao. Ano bang alam ng mga kababaihan? Mahabang buhok, maikling kaalaman. Ito ay tinatawag na pag-ari. Ako si Shen Changyuan, mayaman na ako ngayon. Ano bang masama sa pagbili ng ilang lupa? Tumahimik ka. Umalis ka na at magluto ka sa bahay. Ayaw ko nang mabuhay. Bakit? Pinakasalan mo ang isang ganitong malaking gastador na walang silbi. Ang pera ko. Ang mga taba ko. Shen Xuanru, swerte ka lang talaga. Nanakawan mo ang pera ng mayayaman. Ganyan ka lang mag-aksaya. Bumili ng lupang walang silbi. Hindi lalampas ng 1 taon. 500 tael ay mawawalan ng halaga. Sa oras na yon, kailangan mo pang mamalimos. Huwag mag-alala, Kuya Danyu. Ano ang nangyari? Bakit may ingay sa dulo ng nayon? Tama ang pagdating ninyo, Ginoong Punong Nayon. Nagkaroon ng malaking kita ang estudyante ngayon. Balak niyang bilhin ang 50 ektaryang lupa sa silangan ng nayon. Ito ang pera para sa pagbili ng lupa. Pakiusap, tulungan mo ako, Ginoong Punong Barangay. Longyuan, maraming bato sa lupang iyon. Malayo ang pinagkukunan ng tubig, hindi talaga makakapagtanim ng anuman. Talaga bang nais mong gumastos ng pera para bilhin ang lupang iyon? Nakapagpasya na ang estudyante. Dito na sa dulo ng baryo, isulat na ang kasulatan ng lupa. Ay! Mga walang kwentang babae. Hindi pa ba kayo bumangon para itulak ang kariton pauwi? Yaman na, yaman na. Yung 50 ektaryang lupa na may mga kakaibang halaman. Akin na yun ngayon. Hahaha. Ang lupain na yon na pag-aari natin ay magkakasama. Sapat na para makabuo ng 3 malaking greenhouse. Ang bilis ng iyong pagbili ng lupa. Maganda rin ang iyong pag-arte kanina. Isang nayon na labis na kulang sa materyales. Ang mga pagkain ito at karne ay tiyak na makakaakit ng mga sakim. Kailangan nating magtayo ng isang ganap na epektibong sistema ng depensa bago magdilim. Basta may makatawid sa pader. Matamaan ang dulo ng paa. Ang maikling kahoy sa gitna ay mawawalan ng suporta. Ang 50 kilong malaking batong asul ay biglang babagsak. Ang buhol sa lupa ay biglang titigasan. Direktang ibabagsak ang salarin sa hangin. Ang mataas na konsentrasyon ng halo ng nitrogen, phosphorus, at potasa.
ay makakapagpas mabilis sa mga halaman na mag-ugat at lumago. Ang baging na ito ay hindi isang karaniwang pananim. Ang mga puting balahibo na ito ay naglalaman ng malalakas na nakamamatay at nakakapinsalang alkaloid. Kapag nakontak sa balat, maaaring magdulot ng labis na pamumula at hindi matiis na pangangati. Sinasalubong niya ang pader ng bakuran upang bumuo ng isang napakasamang biochemical na depensa. Ikaw ang bahala, bakit nakatingin ka sa akin? Kahapon ay nakakita tayo ng malaking wild sweet potato vine sa bundok. Dahil bumili tayo ng lupang walang taniman. Unang itanim ang vine sa ilalim ng pader. Hanggang sa mamunga ng kamote. Magkakaroon tayo ng sobra-sobrang pagkain. Talagang masipag ang misis ko sa pagtitipid. Ngunit kakaiba talaga ang paglaki nitong vine ng kamote. May mga puting balahibo pa sa baging. Mag-ingat ka kapag nagtatanim. Huwag kang masugatan. Magpakakalmado ka, amo. Matibay ang balat at laman ko. Hindi kayang tumagos ng mga maliit na tinik sa kamay ko. Yung mga bagay na lumalaki sa wild. Ang ilan sa mga tinik ay mahirap kainin ng mga insekto. Ito ay lahat dahil sa biyaya ng Diyos. Nakikita pero hindi sinasabi, di ba? Ang aking biological na depensa. Espesyal na nag-aalaga sa mga bobo na hindi marunong lumihis. Shen Xuanru. Ang karne at mga butil na binili mo ay nasasayang lang dito sa sira-sirang bahay. Ngayon, kukunin ko ang ilang kilo pabalik para sayo. Isipin mo na lang na ito ay paggalang ko sayo. Ay nakuha Makati. Sobrang Makati May lason ang damong ito Tulong, may lason ang damong ito Tulong Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Shen Changyuan, lumapit ka rito. Tulong, Boses ni Danyu. Parang galing ito sa bakuran ni Shen Xuanru. Danyu. Danyu, anong nangyari sa'yo? Danyu, huwag mo akong takutin. Ang punong baryo, si Shen Changyuan, ginamitan ako ng mahika. Naglagay siya ng mga patibong sa bakuran na ito. Nadapo rin siya sa nakalalasong halaman sa ilalim ng pader na ito. Tingnan mo ang kamay ko. Shen Changyuan, ano ba talaga ang ginawa mo sa bakuran? Bakit nagkaganyan si Danyu? Kung hindi mo ipapaliwanag ito ngayon, agad akong magpapadala ng tao sa bayan para magulat. Tito, huwag magalit. Inakusahan ng estudyante. Paano magagamit ng estudyante ang anumang mahika? Alam mo rin, Tito. Ngayon lang bumili ang estudyante ng 200 libra ng pinong puting harina sa bayan. At 200 libra ng bigas. Yung bahay namin na sira-sira, hangin ang pumasok sa lahat ng panig. Nag-aalala ang estudyante na baka amuyin ng mga daga sa bundok sa gabi ang amoy. Dumating sila at sinira ang mga mahahalagang butil. Kaya ang mga estudyante ay gumawa gamit ang kahoy at bato. Ng isang panghuli ng baboy ramo at daga. Dito ng barangay, estudyante. Ang panghuli na ito ay pangontra sa mga hayop sa bundok. Sino ang mag-akala na si Kuya Bigat ay hindi matutulog sa gitna ng gabi? Nakatayo sa mabuting pintuan pero ayaw pumasok. Gusto pang pumasok sa bakod ng bahay namin gaya ng daga na tumatalon sa pader. Ang kahoy at lubid ay walang mata. Saan ito makikilala ang mukha ni Ginoong Danyu? Si Ginoong Danyu mismo ang natapakan ang patibong. Nahulog siya sa lupa dahil sa panghuli ng daga. Paano mo ito masisisi sa estudyanteng gumagamit ng mahika? Danyu, bakit ka pumasok sa bakuran ni Changyuan sa kalagitnaan ng gabi? Ano ang layunin mo? Nais mo bang makuha ang baboy na binili nila ngayon? At mga pinong butil. Punong baryo, pumasok ako para malaman ang totoo. Hindi ako nagnakaw. Kahit na ang mekanismong iyon ay para sa pagdakip ng daga. Ano naman ang mga nakalalasong damong ito? Nang mahulog ako dito, naging makati ang buong katawan ko. Sadyang itinanim ang mga damong ito para makasakit sa tao. Tiyo ng barangay. Nagkamali si Big Brother New. Kailangan mong ipaglaban ako. Hindi ko kilala ang mga mapanganib na damo. Alam mo naman, tiyo ng barangay. Ngayon, nagwawala ang amo sa paggasta. Bumili ng maraming walang kwentang gamit. Naubos na ang aming ipon. Sa araw, nakikita ko sa bundok. Isang malawak na taniman ng makapal na wild kamote. Nais kong hulihin ito at itanim sa ilalim ng pader. Pagkalipas ng ilang araw, kapag namunga na ang wild kamote, makakain na natin ito ng nilaga. Para mapuno ang tiyan natin. Kuya New, pinaghirapan kong magtanim buong hapon ang mga pananim. Nasira lahat dahil sa katawan mong ito. At saka sinisisi mo pa na ito ay laso na damo.
Nakita mo na bang damo na tumutubo sa lupa na makasama? Malinaw na nasa tangkay ng wild sweet potato yon. May mga balahibo na pang-iwas sa insekto na nakatusok sa iyong balat. Bayaran mo ang nawasak mong tangkay ng kamote ko. Nga, yung lilang baging ay parang mga ligaw na daga sa bundok. Karamihan sa mga damo sa bundok ay may tinik. Siguradong masusugatan ang malaking baka kapag nahulog dito. Mali na nga na umakyat ang malaking baka sa pader sa gitna ng gabi. Karapat-dapat lang na masugatan. Nagsasalita kayo ng kalokohan. Hindi ito dahil sa mga tinik. May laso ng damong ito. Ay naku, ang kate. Wang Danyu, bilang isang mamamayan ng ating nayon, hindi mo inisip ang pagkakaibigan sa mga kapitbahay. Nagnakaw ka sa gitna ng gabi. Nagtatago ka sa iyong ginawa. Nasira mo ang bitag ng iba. Sinira mo ang kanilang wild yam vine. May mukha ka pang sumigaw dito. Talagang pinahiya mo ang ating nayon. Patawarin mo na, Ginoong punong nayon. Nabulag siya ng mantika ng baka. Hindi na siya muling mangahas. Humihingi ako ng tawad sa punong nayon, pakawalan mo siya. Ibalik mo siya. Gamitan mo siya ng abo ng dayami at tubig mula sa balon para malinis siya. Kung sakaling mangahas ka pang magpasimula ng gulo muli, ipapalayas ko siya sa nayon. Long Yuan, dakong baka. Nakakahiya ka naman, gago. Bumili ka ng napakaraming pagkain. Talagang halata. Magaling ang plano mong hulihin ang daga. Sa mga susunod na gabi, siguraduhing isara ng maigi ang mga pinto at bintana. Puno ng bahay. Itong kahoy na panghuli ng mga daga. Talagang malakas. Kahit ang matibay na si Dakyang ay kayang iangat sa ere. Marami nang nabasang libro ang puno ng bahay. Kahit ang libro ni Luban na pambihirang aklat sa panghuhuli ng daga ay kaya niyang intindihin. Talaga akong humahanga. Saan ka naman? Lahat ay dahil sa mga ligaw na kamoteng kahoy na itinanim ng misis. Kakaunti lang ang nahulog sa matigas na lupa. Kung wala ang tinik ng mga baging na ito na humuli kay Danyuje, talagang hindi maikakaila ang kontribusyon ng misis. Sobra naman ang papuri mo, asawa. Sayang lang at nasira ang mga kamoteng kahoy ko. Kailangan ko pang bumalik sa bundok bukas para maghukay ulit. Walang problema, sasamahan kita bukas para maghukay. Mga kababayan, simula ngayon, ang lupang ito ay pag-aari na ng aking Kinyan Manor. Kinuha ninyo ang aking sahod. Kinain ang aking baboy. Kaya kailangang sundin nyo ang aking utos. Ngayon, ang lahat ay nahati sa 2 grupo. 10 tao ang susunod sa akin sa tabi ng ilog sa labas ng nayon upang magputol ng mga puno. Ang mga tao ay mananatili kasama ang aking asawa dito sa lupa upang magbukas at mag-araro. Huwag mag-alala, Ginoong Shen. Busog na kami sa karne. Puno kami ng lakas. Hindi kami magpapabaya. Putulin ang lahat sa malapit sa ugat. Sunod sa itim na linya, hiwain. Gamit ang lagari, hiwain ang 3 pulgadang makapal na kahoy. Pagdugtungin ang 2 kahoy. Gamit ang kahoy na martilyo, higpitan. Buksan ang tenon at palitan ang guiding aye. Lahat, halika rito. Tumulong tayo, itulak ang bangka papunta sa ilog. 1, 2, itulak. Maglagay ng kawayan. Hala! Diyos ko po! Yung gulong na kahoy ay kusa ng umiikot. At kayang iakyat ang tubig mula sa ilog papuntang langit. Ito ay talagang isang himala ng mga Diyos. Huwag kang mabigla, Kuya Nyu. Kamakailan lang ay bumili ako ng libro sa bayan. Nakakita ng isang sirang aklat ng agrikultura. Sa libro ay nakadrawing ang bagay na tinatawag na water wheel. Basta't ang kahoy ay maayos na nakasama. Sa tulong ng puwersa ng daloy ng tubig, maaaring itulak nito ang tubig pataas. Lahat ito ay gawa ng mga lolo at lola nating magpapanday. Hindi ito isang mahiwagang kasangkapan. Kapatid na Long Yuan, pag-ikot mo nitong kahoy na gulong. Sa aming baryo, kapag magtatanim na ulit tayo, hindi na natin kailangang pumili ng balde para sa tubig. Sa wakas, panahon na para ipakita ang tunay na kakayahan. Anong mga damo-damo? Ito ang unang henerasyon ng super binhi na nilinis ko. Mangangatog kayo, mga sinaunang mabagal na paraan ng pagsasaka. Nandito na ang tubig mula sa inyo, inayos na. Ang tigas ng balatang ito. Ang kulay ng mga hybrid na pananim sa modernong laboratorio. Tiyak na hindi ito mga bagay na maaaring tumubo sa sinaunang mga bundok. Ano bang mga high-tech na paraan ang itinago ng babaeng ito? Gilio, anong mga buto ang itinanim mo? Mukhang hindi ito trigo. At mukhang hindi rin ito sorghum.
Ang mga ito ay mga ligaw na buto ng damo na nakuha ko sa likod ng bundok nitong mga nakaraang araw. Walang tao sa mga bundok na yon. Mabuti ang pag-isip ng asawa. Dahil naidirekta na ang tubig. Ipagpatuloy mo ang pagtatanim kasama nila. Pupunta ako sa bayan. Nagsimula nang maipatupad ang mass production ng linya ng pangingisda. Mula sa mga workshop, naging pabrika na ito. Natapos na ang pagpapalawak ng kagamitan sa kemikal. Ang kahusayan sa pagpurify na ito ay parang walang awa na makina ng pera. Iyon ang dakilang Yuan Chao. Sa hinaharap, ako si Shen Changyuan ang magiging tagapagpaandar nito. Ginoong Shen, kayo ay tila nalasing sa mga dakilang lungsod sa Hilaga. At nagbenta na ng labis dito. Ang mga mahalika ay nakakaramdam ng init sa kanilang katawan pagkatapos uminom. Sobrang masigla. Sila ay nagwawagayway ng mga salapi at nakatayo sa pila para bumili. Pabilisin mo ang paggawa. Pagkalipas ng 2 araw, magdadala ako ng 5 kahon ng pilak para kunin ang mga produkto. Huwag mag-alala, Ginoong Qian. Ang aming paggawaan sa mansyon ay hindi titigil sa loob ng 12 oras. Basta't magdala ka ng sapat na pilak. Bilis ng pag-ipon ng yaman. Ganap na umabot sa kahusayan ng modernong pagpapalawak ng kapital. Himalang ito ay himala. Kalahating buwan lamang. Ang mga buto ng damo na ito ay talagang lumaki. Mas mataas pa kaysa sa 100 taong gulang na puno. Ang mga prutas sa itaas ay mas malaki pa kaysa sa bibig ng mangkok. Ang aming na yon ay talagang pinagpala ng mga Diyos sa langit. Asawa, kakaani mo lang ng mga halaman sa bukirin. Kumuha ka ng mga buto ng ligaw na damo sa bundok. Hindi akalain na sa ganitong disyerto ay magiging ganito karami. Sa loob ng kalahating buwan, nagbunga na ng ganito kalaki. Ang swerte ng asawa. Talagang nakakabighani. Ang mga damo ay lumalaki ng ganito kaganda. Sa hinaharap, ang mga baboy na inaalagaan sa aming bukirin. Tiyak na magiging mataba at malusog. Kung ito ay karaniwang buto ng damo, diretso kong kakainin ang mesa na ito. Muli na naman akong pinagtatawanan ng may-ari. Ako, isang simpleng babae. Ano bang alam ko tungkol sa pagsasaka? Kung hindi dahil sa mahusay na gawa ng karpintero ng pamilya. Matagal nang namatay ang mga buto ng damo ko sa putik. Yung bulong ng tubig mo talagang nakakatawa, parang binuksan ni Lipu. Sobrang nakakatawa na. Isang hampas lang makakagawa na ng perpektong sistema ng hydrodynamics. Lahat tayo ay mga lobo sa loob ng 1,000 taon. Anong laro ang nilalaro mo sa akin, parang kwentong multo? Masyado kang mapagpakumbaba, asawa. Ako'y nag-aral lang ng mga aklat. Pinagsasama-sama ko lang ang mga piraso ng mga lumang sulatin. Ang tunay na nag-aalaga ay siya talagang mapagpakumbaba. Ako'y hindi kundi basta nagtatanim ng damo. Papalibutan ang buong lupain. Walang langaw ang papayagang makalabas. Shen Changyuan at Liu Qing. Tanggapin ang utos. Sumiklab ang salot at digmaan sa hilagang hangganan ng Diyon. Walang bisa ang karaniwang gamot. Narinig na may matinding alkohol sa Kinyan Manor. Maaari itong linisin ang mga sugat. May mga lihim na gamot si Shenong. Maaari nitong alisin ang lason. May utos ang prinsipe. Iutos si Shen Changyuan at Liu Qinghe na pumasok sa Beijing agad. Itatag ang pinakamataas na Agricultural and Industrial Bureau ng Dayuan. Shet. Hindi ba't nag-imbento lang ako ng paraan para kumita mula sa alkohol? Bakit ito naging estratehikong material para sa paglaban sa salot? Nakaabot pa sa pinakamataas na uri ng pamahalaan. Tapos na. Yung pinagsama-sama kong produkto para sa kalusugan gamit ang ligaw na damo. Bakit naging lihim na gamot ni Shen Nong para sa laso ng ito? Paano naging praktis ko sa pagtatanim? Biglang naging usapin ng kapangyarihan sa palasyo. Tulong.